Silang mag-aatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Ngayong gabi sa OOTD. Former or incoming government officials na kasama dun sa ibang finalized batch na Rivera sa Ombudsman? As of now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa babae, doon sa district, yan. We just follow yung paper trail. Dating PNP chief at ngayon ay Special Advisor and Investigator for the Independent Commission for Infrastructure or ICI na si Rodolfo Azurin Jr. Wala pa raw nakikita ang mga sangkot na government officials? Totoo ba? Bakit sila? Bakit hindi? Let's fall in love this Christmas. This is a film that is inspired by all the cases that we have. It's a cross-generational movie. Kilalanin ang official entries ng Metro Manila Film Fest ngayong 2025. Mamaya! At Kakay Bautista, naglabas ng saloobin. Kung ano to, alamin. At makihula sa ating hula, tira! Tirahin na ito sa OOTD! We're back and at this same time alam ko inihintay nyo na kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan ng ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Para sa opinion, talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD namin ay parang may touch of maroon and white dahil nakikibaka kami para sa isang ikararangan na dahilan. Ang political and showbiz official dom ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat mahal kong anak, Direk Chaps Manansala. And I hope makapanood tayo ng play ni ni Attorney Vince Tanyada, yung Bonifacio. Ini-invite niya tayo dalawa. Sige. We'll find time. We'll check our schedule. Naku, and break a leg, mga kapwa natin, mga thespians and theater actors. Diretso tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba? Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, no? Okay. Sino na ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nangyayari kasi lahat closed door, no? Galit ang taong bayan, pero yung taong bayan pa pinagkakaitan ng impormasyon. Nakikita, wala nakita. Nakita niya personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan. Una, ang sabi nila, kaya ayaw nila i-televise ito kasi ayaw nila ng trial by publicity. Na official ng gobyerno. Ba't teka? At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, from bottom to pataas dito muna tayo sa mga kontraktor. Pupunta pa naman ito sa husgado. So nagtataka ko kung bakit sinasabi na trial by publicity. Pangalawa, ang sinasabi na para raw silang investigador. So yung investigador daw, hindi naman daw binobroadcast at nila-live yung pag-i-interview nila, no? Pag ganitong klaseng public interest yung pinag-uusapan, lalong-lalo na hindi ng public interest, kundi public funds, walang masama na busisiin yan ng taong bayan at maging transparent yan. Ayun na nga, itong ICI ay kinu-question na ng marami. Kasi tulad ng isa sa mga nagko-comment, ang kaibigan natin dating Congressman Jing Paras, no? May nabasa akong post niya sa FB, yung tungkol sa kanyang mga opinion at mga obserbasyon niya sa nagaganap na ICI investigation. Yung ICI po, ito yung Independent Commission on Infrastructure na itinatag ni Pangulong Bongbong Marcos para imbestigahan itong mga opisyal ng pamahalaan, mga contractors and everybody involved sa kasalukuyang kontrobersyal na flood control projects na may mga anomalya, may mga ghost projects, substandard projects na ginamit ang pondo ng pamahalaan. Hindi lang po basta ordinaryong pera, trilyon na po ang nauubos sa kaban ng bayan na di umano ay nabubulsa lamang ng mga politikong ito. At na marami ng mga pangalan na nasa listahan, pero may mga ibang ini-spare na pasimple kasi malapit nga sa pamahalaan ayon nga kay Jim Paras at saka sa iba pa mga observers. So ngayon, etong si dating police officer Azurin, who is now an advisor of ICI, ay may pahayag. Ang sinabi nga niya anak ay wala pa silang makitang probable cause para kasuhan yung mga malaking pangalan sa politika
tungkol sa anomalyang ito, which syempre nagpataas ng kilay ng mga taong bayan. Idaisak natin na saan ba ang pinanggagalingan niya? Ano ba ang dating nasa atin nung kanyang pahayag na yun? Ako na when I heard about that, syempre, talaga ba? Oo. Tagal na mga taong bayan, tapos wala pa kayong proof. May mga pangalan nga silang pero na on the other hand, iniisip ko lang, nanay, totoo naman kasi dapat palagi due process. Kapag walang nakitang talagang pumirma o nagbigay talaga na actual na mga evidences, hindi mo talaga pwede makasuhan. Totoo naman. Sabi nga natin dito, di ba, everybody remains innocent until proven guilty. Okay, fine. Pero there are names na very, very glaring na alam mo talaga na kulang na lang ay inilatag na sa harap mo na alam mo may sala, sampal sa mukha mo na may kasalanan. Pero para sabihin mo na wala sila maisip pa, wala pa sa ma-pinpoint, wala pa sa nakaka-disappoint. Diba? Nakaka-disappoint. Ngayon, ang demand, no, hindi na request ng taong bayan at mga in the know, ay dapat gawing transparent ang investigasyon ng ICI. Gawin na ito publicly. Kumbaga, meaning, dapat televised. Kumbaga, para malaman natin kung paano nila ginagawa, hinahandle ang said investigation and how they go about it. Kasi di ba, hindi natin alam kasi parang feeling nila tuloy with these kinds of pronouncements coming from the officers, no? Moro-moro. Ay, para moro-moro ito. Para bang, hey, ano ba, are you sleeping on your jobs? Di ba, alam naman natin na walang mapirmahan na nagaganap. Kasi syempre, ako rin ang senador, ako rin ang congressman. Syempre, na ako ay may proponent dito. Hindi ko may lalagay sa sarili ko, di ba, para mahuli ako. Hindi ko papayagan na mahuli ako. Siyempre, utos ako ng tao, may bagman ako. So, ang dami kong kilala mga bagman dyan. Iba nga, nagpuproduce pa ng pelikula, bagman ng isang malaking politiko Alam mo yung gano'n? May pera, kasi may pera. Naibibigay ito kasi ng pera. Kung nakakalusot man because, malulusutan nila, feeling na malulusutan because nga, hindi nga sila ang kakontrata, hindi nga sila ang kausap. May ina-assign na sila ng mga tao para to communicate with them, para makapag-connect with them, maging conduit sa kanilang mga anomalya. Saan na nagkamali si Azurin sa sabi niya yung gano'n, na parang pinapangunahan na tayo, na parang mina-mindset na tayo, na mukhang walang makukulong. Yes, ang makukulong lang mga contractors. Hey guys, this is President, just go do something about this. Ang dami na ang gulo-gulo na nga, di ba? Kumbaga, kumilos ka. Gawin mo transparent ito. Marami nagdidemand na gawin transparent itong investigasyon dito. Let it be televised. Kailangan napapanood dito ng mga tao para malaman nila kung tama nga itong direksyon ninyo. Tama ang direksyon ng inyong pag-iimbestiga. All the more na parang kinugusto na natin na talagang makita natin yung kung ano nangyayari sa kanilang hearing. Na dati-dati ako sabi ko, sige, okay lang. Ibigyan natin sa chance, diba? Closed door. Yes. Kasi nga, maaari may mga pangalan na ilalabas na baka hindi naman talaga totoo. Baka politically motivated lang siya. Meron din dyan. Totoo yan. May mga pangalan dyan na for sure nagamit lamang. Na ginamit ng binigkas lang yung mga pangalan nila. Tapos naku-crucify na judge just like that. Yun doon ko naman naiintindihan. Pero ngayon, with the statement of this Azurin, naku, mas lalo yata tayong eto na yun Nakita mo sa dami ng mga rally na ganyan, yung hiningi nitong si Miao, Congressman Miao. Kiko Barzaga. Madali na yan, umihingi ngayon. Pero kapag tunay na nararamdaman na ng mga tao na may pagkakamali at niloloko na tayo, it's easy for people to at least protest ng ganong kadali dahil sa galit na meron tayo ngayon. So, paano yan, Azurin? Paano yan sasabi mo na parang walang politiko, na parang walang makukulong kasi walang probable cause? Isa-isahin natin na sa ating malita kalaman. Zaldico, hindi pa ba malinaw sa iyo yan? Magkano bang bigayan dito? Magkano ba? May palitan ba ito ng dolyar para absuelto natin sila? Martin Romualdez, from the 400 million net worth niya before he became House Speaker, now he's what? More than 20 billion yata ang worth niya. Saan niya kinita yung perang yun? In the last 3 years lamang nung bilang House Speaker. Hindi ko sasabing guilty na kagad. Tinatanong lang namin ito. Ano na? Joel Villanueva. Ano nangyari? Yung mga pangalan ito, di ba, hindi lang sila Diskaya. Okay, si Diskaya nga dapat hindi nga gawing state witness yan dahil nga sila ang pinaka-most guilty. Sila ang pinaka-most guilty kasi lahat ng mga kontrata dumaan sa kanila karamihan, di ba? At saka sila yumaman at sila ang mga nagsilaw, kumbaga nagpadala rin sa mga politiko na nagkunsyaba sa kanila para maghatian sa pondo ng bayan. Wala pa rin kayo nakikitang probable cause? Anong probable cause ang gusto nyo? Punta ka sa bahay namin, papakitaan kita ng maraming probable cause. Kakaya ka, Azurin. Dapat step down. Umalis ka dyan sa grupong yan kasi mukhang wala kang alam. Mukhang wala kang alam for you to say that, di ba? Hindi na baka hindi niya alam na sobrang sakit na
at sobrang nagagalit na ang tao para magbigay ka ng ganong statement. Parang bubulahin mo ba kami? Ima-mindset mo ba kami? Ipiprepare mo ba ang utak namin na kapag walang politicians na nailagay sa na ipangalan ninyo ay okay na lang? Oo, paano na si Cheese Escudero? Hindi ko sasabing guilty si Cheese, pero di ba napag-usapan ilang bilyon ang kanyang pondo na napunta sa Sorsogon. Maliban sa nakatanggap siya ng 13 million na donation sa campaign funds, campaign niya ng 2022 kay Lubiano. Tapos yung mga malalaking kontrata ng DPWH na punta sa Sorsogon, lalo na sa first district, sa district ng pamilya mo, kung saan ang kapatid mo, si ganito, mga mag-anak mo, ay nakakuha ng mga malaking slice na mga budget na yun sa Sorsogon para sa kanilang infrastructure projects at flood control, na alam naman natin na hindi naman talaga na isagawa na maayos, di ba? So, mga yun, so para sa iyo, Azurin, wala silang kasalanan. So ano pa nag-ibisig ka kayo, buwagin nyo na yan, diretso nyo sa ombudsman, pero kung gusto pa rin namin, transparent. Baka nakakalimutan nila, na akala nila, nakakalimutan na natin unti-unti, yung kung anong pain and struggles na pinagdadaanan, ito na lang, hindi na ako lalayo. Sa Minalin, Pampanga po, hanggang ngayon, kung saan po ako nakatira at saan ako pinanganak, hanggang ngayon, lubog pa rin po. Akala nyo po ba, ganun lang kadali yun, na every time na lalabas yung mga tao sa Minalin at nakikita nilang hanggang ngayon lubog pa rin sa ilang buwan na mabaho na yung tubig, nagkakasakit na yung mga bata, at hindi ka na makakilos ng tama dahil nga lubog pa rin. Saan po galing yung lubog na yun? Sa pangungurakot ng mga taong may flood control kunwari, pero ang ending ibinulsa lang ang karamihan sa perang yon. Ayan ha. Ganun lang po ba yun? Ay, Azurin ha, huwag mo kami asarin. Di tsaka na, halimbawa, eto pa. Uutang na naman, maaring mali ako, uutang na naman daw ang bansang ito ng trillions of pesos. Tas trillion yung kinurakot. Uutang. Sino naman na magbabayad na naman nun? Sino naman na maghihirap nun? Siyempre tayo, taong bayan, ang mga taxpayers. Alam mga kaibigan, kung napapansin ninyo ha, I'm not hitting the president here. Pero napapansin ko, every time na nagtatravel si president, nangungutang. Parang yun ang dating sa akin. So ano to, President, hindi naman ikaw nagbabayad din eh. Okay lang na mangutang, kung kinakailangan talaga mangutang, para talaga sa ikaunlad ng ating bayan. Pero mangutang ka, tapos ibubulsa na ng mga kasamaan nyo dyan. Abay, teka naman, huwag tayong magsarswela dito, Presidente. Kumilos ka ng maayos, Diyos ko, malapit-lapit ka na. Totoo. Akala mo, ganun-ganun lang, galit ng taong bayan, huwag mong hintayin, nalusubin ka na. Kaya di ba puro na nga tayo utang, hindi na nga tayo makabayad, ibubulsa pa. Nabi pa namamatay kasi tulad niyan, syempre, nag-chain reaction yan. May mga lindol, syempre yung mga buildings, yung mga schools, yung nagguguhuan, di ba? Yung mga kalsada, nagbibiyakan, tapos ang mga tulay, nagkakadalaglagan, nagkasira-sira kasi mga substandard. Isipin niyo yun, everything is happening. Kumbaga, ingat din tayo. At sa patuloy na nangyayari yun, maaaring mamaya, bukas, makalimutan natin. Pero maaalala namin paulit-ulit every time na may baha, every time na may mga babagsak, at every time na kumakalaman sikmura ng maraming tao, maaalala palagi namin na ninakawan kami ng mga taong pinagkatiwalaan namin. Kayo yun, mga corrupt politicians. At subukan nyo, Azurin, na wala kayong may pakulong ng mga politiko rito. Kayo na ang babalikan ng taong bayan. Huwag niyong hintayin yan. Believe me, may mangyayari dyan for sure. Ako na alam ko, mahirap po ang kinatatayuan ninyo, ang posisyon na inoohan ninyo. Pero kayo na lang ang inaasahan namin, ng pag-asa namin, na ang lahat ng mga magnanakaw, ng mga karimari-marim ng mga politicians, ay mapupunta sa kung saan dapat sila inilalagay. Kayo na lang po ang aming pag-asa. Huwag niyo naman po kaming biguin. Yon! Nako, magkomento na kayo sa kung anong mga sentimentong meron kayo mga OOTians. Pero diretso na tayo sa ating next segment, ang latest bilis ng showbiz. Ano yung sasabi mo, Pangkoy? Kaka-stress na, Nay. Ba't ka ma-stress? Eh, napili na. Ha? Napili na yung 8 official entries basta nalalapit na MMFF Film Festival. Ng mga official... Ano na yun? Akala ko pipiliin lang yung mga ikukulong. Ay, sorry. Sabay na. Eto na nga. Baka mauna pa nga ang Metro Manila Film Festival sa December 25. Oo, bago ang lahat ng mga pangalan. Bago mga pangalan ng mga politiko. Okay, isa-isahin natin ha. Hindi yung mga ikukulong ha, kundi yung mga napili sa Metro Manila Film Fest. At dapat supportahan natin to. Totoo, I'm excited. Alam mo kung paano tayo mag-support. Una ang Call Me Mother, it's a comedy drama ni Vice Ganda and Nadine Lustre. Anong title? Call Me Mother. Oh, Call Me Mother, Nadine Lustre. Parang feeling ko ha, ang movie na ito parang Bekikang. Yung
binigay yung anak. Becky Mekang. And then, Becky Kang na yun. It's a film ni late Direk Wenderamas. At sobrang ganda. Pero ito ganun yung kwento niya na parang sabi ko, ay parang hindi na siya bago. Isang baklang binigyan ng anak nung kung saan, tapos pinalaki, ginawa, tapos dumating yung nanay, kinukuha. Parang adopted lang siya. Parang ganun yung yun yung kwento. Ayun, si Nadine Lustre, magaling na actress, di ba? Vice, magaling na komedyante. Sana, maganda yung material. 10 years ago, parang nagsama na sa film na tong dalawang to, pero parang we're looking forward na mas kumita ang movie na to. Although mas relatable. Kasi parang feeling ko na si Vice, parang mas gusto ng tao talaga na ay na-expect sa kanya magpatawa lang. Magpatawa lang? Huwag ka nang drumama, hindi bagay sa'yo. Hindi naman, sa kanya parang itatama lang yung kanyang, yung maraming bagay. Kaya naman niya. Next is Reconnect. Sino kasama dyan? Carmina Villaruel, Gloria Diaz, Alex Mira, Gerald Anderson, Zoren Legazpi. Ako masaya ako kasi andyan si Tita Gloria. Favorite ko yan eh. Family drama eh. Family drama. I watched that. Sino ang producer niyan? Hindi ko. Ang susunod na yung Manila's Finest. It's a crime thriller. Piolo Pascual. Anong gagawin niya dyan? Ray Red. Ano siya dyan? Military? Hindi ko sure, pero it's a thriller film eh. Manila's Finest, parang police. Parang gano'n. Manila's Finest. Tama. May ganyan dati. Na parang sana, ito na yung chance ni Piolo Pascual sa ilang taon na nominate sa Metro Manila Film Fest. Mag-action star si John. Ewan ko. Hoy! Ako, siyempre, may excited ako. I love Piolo. I love Piolo. Of course, hindi mamaalisan. Pero action star si Piolo. I love it. It's a crime thriller. So it might not be so bakbakal, so action. It's an acting piece. Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Horror. Regal yan. Matic yan. Malakas yan, may market yan. Sino mga artista dyan? Ivana Smith, si Fiang Smith, si Ashley, si Isabel, Elijah, Carla Abellana, Manilin Reyes. Si Manilin. Si Janice Liberen, Francine Diaz, Kyla Estrada, Richard Gutierrez, Seth Fedelin, Ryan Bang, Ibarra. Natasha Mula. Iba to na. Iba-ibang parang Shake, Rattle, and Roll. So yun ang una apat. Pag sumunod nun na yung Love You So Bad. Sino naman dyan? May Cruz, hindi pa ibinibigay, hindi pa narinig yung mga lead cast na yan. May Cruz, may pagka-satirical yan. Political yan. It's a inferred genre drama, romance and mainstream. Okay. Ito, susunod, Bar Boys After School. Bar Boys, ganda na title. Sino dyan? Mga aktor na artista pa na non-mainstream at saka it's an ensemble. Yun ako. Gusto ko yan, ha? Parang ito yung mga yung mga dati mga former housemates, pero siguro pelikula ito tungkol sa mga nightlife. Yes. Tungkol sa mga macho dancers, sa mga sana. Ako yun ang gusto ko. Bar exam. Parang pelikula dati nila Carlo Aquino na Manang Odette Can tungkol sa mga bar boys din. After school, I'm not sure though. Pero anyway, yung Unmarried na eh. Akala ko naman tungkol sa mga working boys. Bar boys na tama sa mga yung bar susunod na Unmarried. Angelica Panganiban. Angelica Panganiban. This is about divorce eh. Tsaka sino ba yung Sanjo Marudo. Sanjo Marudo. Maganda rin yung pelikula to. That's drama. Jeffrey Jaturian ang director. Ay, bongga. Si Jeff. Okay, next. Tapos yung next ito, Imperfect. Gusto ko yan. Ito yung kila Silvia Sanchez. Recently, Ito yung kila Silvia Sanchez sa mga batang may autism, about autism. Sabi nga nila, nakwento nga ni Silvia sa kanyang speech na October pa of last year nila inayos, no? Tapos nag-audition sila sa mga batang may autism. Tapos nung may napili na raw sila for the particular roles, ay winorkshop nila. Alam mo, sabi ko, it must be very hard for them to workshop these kids, no? Na merong mental issues, no? Diba? Siyempre, huli mo muna makilitin ng mga batang yan bago nila ma-adapt yung request, diba? May technique yan. Siguro daming psychologists na talagang at saka tsaga at yung hindi mo iisipin yung kung ano at sino ka muna. Just ka muna talaga. Kaya alam mo, this is a must watch. I'm excited. A must watch. With all the things that I'm reading now, yung lahat ng mga to, yung
It's an ensemble of different emotions and different feels and genre. Na palagi naman, inaasahan palagi ng mga tao na ang Metro Manila Film Festival ay isang pakiramdam na isang karanasan maganda ibibigay na idudulot sa mga kagaya natin na mahilig sa mga pelikula. At sana supportan ito ng buong mga Pilipinas, no? Ng buong Pilipinas kasi nga ang syempre alam mo naman it's not ang ating movie industry hindi masyadong flourishing, no? Kumbaga ang umaasa na lang ang mga producers natin na makabawi kahit paano through this Metro Manila Film Festival. Supportahan naman natin. Kung may mga pagkakataon tayo na total na entertainment tayo at saka yung mga kids, no? We can bring them to the movie houses para regalo natin sa kanila na mag-enjoy. At the same time, nakakatulong pa kayo sa ating pamahalaan. Okay? Basta, tuloy lang. We'll talk more of this. Of course, we're just helping the film industry para this early, may mga lalo ma-OOTs ay nalalaman na ang mga entry na Metro Manila. Ayan abangan nyo yun yung mga paborito pelikula. Basta ako gusto ko yung mga bar boys, hindi dahil sa akala ko working boys, siyempre mga lawyers yan. Gusto ko itong Unperfect, di ba? Imperfect, yung kay Silvio Sanchez. Tsaka lahat sila supportahan natin. Okay? Susunod natin. Speaking of artista na, etong si artista na meron ni Rant, may sinabi sa isang interview, si Miss Kakay Bautista. Yes. Hi, Miss Kakay. Nabasa ko yung kanyang nilagay sa Facebook ng pinost niya, yung tungkol sa frustration niya about some unprofessional artists at saka ibang mga performers na hindi naman kasing galing pero ang tataas ng mga talent fees at saka kumbaga nasa mainstream. Sabi niya mas malaki pang talent fee ng mga sintonado kasi sa mga tunay na mga singers at saka sa mga katulad niya who has given her 200% in every performance, preparing for her costumes, pati lahat talaga. May effort si Kakay na May effort si Kakay. May effort siya. Kailang Kakay, alam mo, maganda yung attitude na may effort ka, pero gusto ko ng results. May effort ka nga pa yung results na nakikita ko sa'yo, ay ganun pa rin. Parang wala lang nangyayari. Kumbaga, no offense meant to you, no? Because syempre, ako naman, alam ko that, kasabayan namin yan ni Michael, yung kay Michael Pangilinan sa Your Face Sounds Familiar. Kasabayan namin yan. May napapansin na ako kay Kakay kasi, alam mo, she's a character, of course. So, pang-comedy dapat yan. Kasi nga, di ba tawag sa kanya, Miss Dental Diva. Dahil sa ngipin niya, that is the character. Kaya ang problema kasi kay Kakay, sa nakikita ko, correct me if I'm wrong, I may be wrong, no? You may not agree with me. Pero para bang kung sabi nga ni Nanay Christopher Min, naghahiramin ko lang yung kanya. Parang nauna kasi ang karitela sa kabayo. Alam mo yung sa tipo ni Kakay, para bang mayabang siya kaagad kasi. Medyo may ganun siyang aura, may malaki siyang balloon kaagad na nauna kaysa sa kanyang performance. Napapansin ko at saka sa kanyang persona. Kumbaga, masyado siyang parang believe sa sarili. Yun ang dating sa akin. Pero pag nag-perform siya, mediocre. Hindi ko naman siya nakita talaga na napakagaling na performance Pero nagulat ako sa sabi niya na, of course, sabi niya na she has always given herself 200% of what she knows, of what is needed, no? Para before she comes out on stage. Pero Kakay, you are right na tama ka. Hindi ko minamalit yung preparations. Pero I want to see good results. And I haven't seen so much. At saka may mga nagsabi ng komento ng mga tao na, for example, ang lupa na maaaring mahal dito sa urban pero sa rural mura. It's about prime it's about premium at the end of it all. Kaya babayaran yung isang tao kahit hindi siya magaling pero sikat siya kasi yun yung ibabalik sa producer. Parang yun yung ibinibenta ng producer, hindi naman yung talent lang. Na yun yung katotohanan ng buhay. Na ang pinakikita ko naman kay kay Kakay, naintindihan ko yun na parang wala kang ng talent pero ang mahal mo. Pero ganun talaga Ganun talaga. I was able to, I don't know if I have to tell this in our program, no? Na I was able, when I started, I was able to work with Kakay. Really, Kakay has that tendency to say something in her mind. Sinabi niya sa akin when I was just starting during that time. That was like how many years ago? More than 20 years ago. Sabi niya sa akin, hindi raw ako nakatulong sa prod namin. Co-actor ko siya. Kasi, may mga dahilan kung bakit. At saka baguhan lang ako talaga ko na iniyak ko yun sobra. Hindi alam ni Kaya. Hindi alam ni Kaya na nagkaroon kami ng parang company call and then point blank sinabi niya sa akin, hindi raw ako nakatulong sa buong production na yan. Going back na kasi ako yung tao na pag sinabihan mo, I always wanted to prove you wrong. Because of what she said, I really gave my heart out. Na-challenge ka? I was challenged. Binigyan ko, nagbigay ng 100% si Kakay, I also gave my 200%. At ibinabalik ko kay Kakay yun na sa pasasalamat dahil kung hindi niya ako sinabihan ng ganon, baka hindi ko nga rin di rin ako nag-check sa sarili ko. Baka hindi ko pinush ang sarili ko to prove her wrong. But with
what's happening, with what you said na yung kanyang pronouncement about this and that, na nauuna ang karitera sa kabayo, maaring hindi iba yung gusto niyang sabihin talaga na nami-misinterpret lang siya, pwedeng ganon. Pero kasi minsan, yung literal na sasabihin mo, doon talaga kukuha ang tao, kaya dapat gagamit ka ng salitang tama. Alam mo, a couple of times kasi during our time kasi nung hawak pa si Michael Pangilinan, we were together dun sa napapansin ko yan, I would be with Michael once in a while sa mga activities nila. Nararamdaman ko yung kay Kakay, yung feeling star. Yung feeling star, na feeling super galing. Ako hindi ko inaalis yan sa artist kasi baka yun ang kanyang shield yun ang kanyang di ba? Para makatulong sa kanya. Pero hindi kita nararamdaman masyado ng galing. Kumbaga, ang hirap kasi makapag-argue sa success din na ibang mga hindi na kasing galing na sinasabi mo, pero bakit sila magbilabayan ng mas mahal? Alam mo, ask yourself why. Kung ako ikaw, hindi na ako magrarantang ganun. Kumbaga, in general, tama ka nga naman, may point ka. Pero I will ask myself why I'm not getting paid that much. Why I am not being recognized as a good performer. Something must be wrong somewhere. I have to recheck. Diba? Kailangan alamin mo sa sarili mo, tumingin ka sa salamin, anong kulang. It's not just about having those big teeth para to be called a dental diva for a 15-minute claim to fame, para maging title mo. You have to prove your worth. Tignan mo sila Ai de las Alas. Diba? I just made the work go swiftly. Simply na, pinabayaan na niya, and people accepted her for what she is because she was so humble. Kumbaga, mukha pala na ay matatawa ka na tapos magbumukha ang bibig na walang yabang. Alam mo yung ganon? Ikaw kasi may tendency ka so much believe sa iyong sarili. Yung medyo bawasan mo yun, anak. Bawasan mo yun. Baka makatulong. Kasi, pag kasi masyado ka nakakahon ka sa akala mo napakahusay mo. Marunong ka. Hindi ko sinasabing wala kang talent. Marunong ka, pero hindi ka kasing galing. I expect more from you. Nag-get ko talaga yung point mo. No? Ako kasi, when I started, lalo nung naging director na ako, parang, kailan ba ako mamahal? Parang gano'n. Tinaturo sarili ko magkano ba presyo ko? Yung gano'n. No? Pero at the end, talagang you will really work on it. You work on connection, mga tao, mga kailangan makatrabaho, present yourself and all. And it is not just about talent. At the end, may iba pang mga ingredients for you to be able to get the pay you wanted that people will be giving you. Kumbaga, ikaw parang nasa mainstream ka na parang wala. Yun ang feeling ko lang. Hindi ka malagwa aralin mo yun kung saan ka kulang. Kasi malapit ka na mabantilawan, baka bukas makalawa, wala na magbayad sa'yo ng 5,000 per performance mo. Alam mo yung gano'n. In fairness, may presyo ka pa nga naman And she stayed. Diyan ka pa. Pero sabi ko, isa nga lang kinaingitan ko sa'yo. Actually, ingit ko sa babaeng yan. Kasi naging true siya kay Mario Morer. Oo, yung aking favorite na gwapong Thai actor. Maliban dyan, wala na akong kinaingitan kay Akay. So, bilang tao, si Kai, mabait po siya. Mabait siya. It's just na talagang maaring shield niya lang. Yun yung maaring hindi alam ni Kai na yun yung nararamdaman ng tao sa kanya. Ayan kumbaga, tama naman yan sa mga artists, no? Kumbaga, you really have to prepare before you go out on stage, before you perform, kailangan taga inaaral yung mga Pero sana makatulong sa'yo, Kai. Sana makatulong sa'yo. Pero sana aralin mo rin, tingnan mo sarili mo, ask yourself, why am I not there yet? Why? Bakit hindi ako tinatangkilik? Something must be kulang. Okay? Sige. Sa mga gustong mag-relax, pasya na po kayo sa Deluxe Spa. My favorite spa with Vince Miraflores, the manager. So may Scout Fernandez, Corner Tomas Morato. Yes. Mag-message din po kayo. May Facebook page din ang Deluxe Spa. Carlo at Nanat na Sereno of Chino Hills, California. Huwag niyo kalimutan yung tabi sa Chili's, tabi ng Chili's sa Morato, yun. Ilang araw na lang na, weekend na naman. Sa mga gusto mag-weekend getaway sa Tagaytay or sa mga may mga okasyon na mga nasa 10 hanggang 13 kayo, pwede na kayong i-accommodate ng Kisha Staycation. Kung gusto sa Tagaytay po, may 3 bedroom, may sarili siyang buong bahay na siya, meron siyang clubhouse, may swimming pool and all. Malamig ngayon sa Tagaytay. At maraming salamat sa lahat naman nagpapabook na sa Kisha Staycation. Sa lahat naman gusto magpabook, mag-message lang po sa ating page, sa OOTD page. Kapag nagpabook po kayo dito sa OOTD, we'll be giving you discount dahil mahal namin ang mga OOTDs. Ayan, punta kayo doon. Tsaka ngayon may performance ang Inner Voices sa Pier 1. Diyan sa may Roses, pupunta ako dyan after the show. At patuloy pa rin patuloy pa rin ang aming pag-raise ng funds para po sa Padayon Pilipinas, a fundraising concert po ng Carl Balita Foundation para po sa nasalanta ng lindol. Okay? October 28 po yan sa St. Jude Catholic School dyan sa may malapit sa Malacanang. Support that, please. The best time to help.
Diretso na tayo sa ating last segment, ang inyong pinakaabangan. Naku! Ano nga ba to? Hula! Bira! Oh my God! Ang sex goddess! My God, may revelation. Si sex goddess natin. Siyempre, ang henerasyon natin. Hindi sex goddess sa panahon nila Ate Bea, si Miss Divina Valencia. Hindi po. Henerasyon ni Rosana Roses. Ay, ano ba yung sinabi ko rin? Ibiblip na lang. Hindi, huwag mo na i-blip yung Rosana Roses. Ibiblip mo lang yung sinasabi niya na isa sa pinapaborito niyang sex partner. May paborito pa. May paborito siya. May isa raw siya sa mga gustong-gusto niya na minsan naging naka-affair niya. Naka-affair niya na isang journalist. Male journalist na Alam mo sikat. female ko, no? Alam mo nung female. Kasi may female journalist sa mga tomboy eh. Okay. Eh, ito talaga, male journalist na controversial, na matapang na male journalist. Sabi na, bakit? Bakit masyado kang in-awe pag napag-uusapan yung pangalan ng taong yun? Excited siya. Sabi niya kasi, ginagawa na siyang tunay na babae na male journalist. Ang galing daw niya sa bed. At saka Daxina Mamaril. Oo, Ito bang journalist na to? Magkakapatid sila? Ay! Yung isa lang ang gusto niya, hindi naman lahat. I mean, doon may kakapatid sila. Yung isa nga parang... Ay, naku, na. Tama na. Ay, naku. Putulin mo yun. Basta wala siyang 1 billion. Wala siyang 1 billion pag napasaya niya si Sex Goddess. Paano kainitan nito ni Sex Goddess, ha? Nung naging sila. Yung pangalan nitong ano... Ibarra? Raymar, blip mo yun. Yun, talagang ang galing daw sa bed. Ginawa na siyang girl, kaya hindi niya makakalimutan. Kaya tinanong nga namin siya one time if ever na maulit yung kanilang love affair, yung one night stand. One night stand, papayag pa ba siya? That time, sinagot siya kami na, why not coconut? That time. Ayun, hulaan nyo na lang yung sex goddess. Yung sex goddess si Rosana. Yung lalaki, basta hulaan. May O sa apelido at saka sa pangalan. Galing mo talaga na. Hula lang yun. Pangalan nga niya, first 3 letters lang. Yan ang mga OT dyan. Ako, sino ba itong napasaya ni Sex Goddess? Naku, maghula na kayo, comment na kayo sa lahat ng mga naandyan at patuloy na nagmamahal. Maraming salamat. Happy birthday sa isa sa mga aktor ng Hiraya Theater Production na si James Lamahan. Happy birthday, James! Happy birthday! At saka congratulations sa Negros sa kanyang Mascara Festival. Mascara Festival. Exciting yung mga ganyang festivals, no? Naku, ito po ang OTD! Oras sa Opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na, ewan ko nay, every time that you speak about and talk about people na mga artista at nagbibigay ka ng mga advices, ramdam kita at meron kang pinanggagalingan at hindi yun yung hatred. Kundi yun yung nakita ng mata mo na maaring kailangang marinig ng mga tao na maaring hindi nila alam. Ang ating minamahal, kasama ko palagi, si Nanay Jobert Sucal dito. Maraming salamat, anak, Direct Chops Mansala. Kasi siyempre we learn from everyone. Kumbaga, baka nakakalimot kasi tayo minsan na tayo hindi rin talaga kasing galing tulad ng iba. Pero kung reklamo tayo ng reklamo, kaya kumbaga, tama ka, kailangan tulungan mo sarili mo para magkaroon ng ganung premium para for you to be able to reach that certain status. It is not just about talent. Yun yung nakakalungkot na truth, no? Ano sa akin sa ICI, Nanay? Huwag nyo na tayong sabihan ng mga bagay na parang ipine-prepare tayo sa mga mali nilang gagawin. Sa akin, maaari makalimutan natin yung galit na meron tayo, but every time na may biglang malulubog, babaha, every time na may mga kung ano man nangyayari nang dahil sa mga korupsyon na meron at pagsilid ng pera at hindi para sa mga tamang projects natin, patuloy tayong magagalit. Sana maitama ang lahat ng ito at huwag bubulahin ang taong bayan dahil galit na. At sa mga taong hindi tayo pareho ng mga opinyon sa utak, palagi natin isipin na walang baling opinyon sa tamang talakayan na may makapusang diskusyon. So everyone, to God be the glory. Bye-bye! Thank you, we love you! Raymar Buado. Raymar, of course, Leanne Miklat. Si Elmer Miklat, ang kanyang better half, of course. Naghihintay. Si Michael Pangkoy, of course. Si Alexa, model na Alaksan. Everyone, we'll see you again. We'll be live again next episode, Friday. Yes, bye-bye. We love you. Mwah! Mwah! Silang maghatid sa atin ng balita.
Talakayan at diskusyon, oras na opinyon. Talakayan at diskusyon. Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Sila